But my question is, when people tell you there's something wrong with you, do you accept it or do you get offended by it? Aminin natin, pag may sinasabi ang mga iba tungkol sa atin, masyado nating pinepersonal. Pero ang baka hindi natin alam, tinutulungan lang tayo. Di po ba? Mga kapatid, huwag kang masaktan sa katotohanan. Kasi ang katotohanan, anong sabi ng Biblia? Palalayain ka. Mas maganda nang mabuhay ka sa katotohanan kesa sa maging komportable kang namumuhay sa kasinungalingan. Maaring komportable ka ngayon sa kasinungalingan, pero kalaunan ang kasinungalingan, magiging pahirap sa'yo yan. It may be the truth hurts for you for a while, but at the long run, the truth is beneficial for us. Ang katotohanan ay palaging makakatulong sa atin. Ang katotohanan ay palaging makakabuti sa atin. Pero sadyang ganyan ang ating pagkatao. Kala natin ang katotohanan, sinasaktan tayo. Kaya nga meron tayong negative reaction dito. Makikita niyo po yan dito sa ating mga nabasa galing sa Biblia. Itong mga tao, ang bayan ng Israel, ang buong syudad, nanggigigil, nagagalit, niinit ang ulo sa propeta Jeremias. Kasi pinapahayag niya yung katotohanan, yung mga kasalanan nila, yung mga hindi tamang ginagawa nila. Gusto ba naman siyang patayin? Pero sabi niya, ginagawa ko lang naman ang kagustuhan ng Diyos. Sinasabi ko lang naman ang katotohanan, nililiwanagan ko lang kayo doon sa inyong mga kasalanan. Ganyan din naman po yung ating narinig. Dito sa Ebanghelyo, pinakulong daw si San Juan Bautista. Hindi nagustuhan ni Herod. At nung kalaguyo niya, sino yung kulasisi? Sino yung other woman ni Herod? Kinuha ba naman niyang asawa? Yung asawa ng kapatid niya? Sinasabi lang ni Juan Bautista yung immoralidad na ginagawa nila. Pero dahil hindi nila matanggap ang katotohanan, gusto nilang manatiling nabubuhay sa kasinungalingan, pinakulong siya. Nakakita pa ng pagkakataon na ipapatay siya. Pinugutan ng ulo itong si Juan Bautista. Mga kapatid, kailangan nating suriin ang ating sarili. Kapag tayo ay nagagalit sa sinasabi ng iba, bakit ba ako galit? Baka naman ang aking galit ay nanggagaling sa hindi ko matanggap na ako'y naging komportable na sa kasinungalingan. Baka naman kaya ako'y naiinis kasi ayaw kong magbago sa aking nakasanayan na kasalanan. People who do not want to change will react negatively. Expect that. Ganyan tayo eh. Ayaw natin magbago kasi masaya na tayo doon sa nakasanayan natin. Pag nahuli mo yung lalaki na nambababae, nakikita mo, magwawala yan, magagalit yan. Sila pa yung malakas na loob na maglayas sa bahay, magmumura, gagawa ng eksena. Ganyan na rin yung mga ibang babae ngayon. Hindi naman silang legal wife, pero pag umasta, kala mo kung sino. Hindi po ba? Pag kinukompronta mo ang isang adik, sugal man yan, drugs man yan, panginginom, makikita niyo po, magkakaroon siya ng negative reaction, maninigaw, magwawala, sasakit ang loob niyan. Pero mga kapatid, kung talagang mahal mo ang isang tao, hindi po ba? Kailangan mong sabihin ang totoo sa kanya. Buti nga yung mga doktor, sasabihin yung totoo sa pasyente kasi ayaw nilang mamatay yung pasyente nila. Amen? Yung mga guro, itutuwid yung pagkakamali ng mga estudyante. Bakit? Kasi ayaw nila na maging mangmang sila. Anong kagustuhan ng guro? Yung makatapos ang estudyanteng maging marunong. Bakit tayo magagalit sa Diyos? Kung pinapahayag niya, sinasabi niya ang katotohanan sa atin. Ano bang kagustuhan ng Diyos? Yung tayo ay makauwi sa langit. Pero paano tayo magkakaroon ng makalangit na karanasan kung nabubuhay ka sa kasalanan at kasinungalingan? You can never experience heaven if you continue living in sin and lies. God so loves us
He continues to tell the truth even if it hurts us, because eventually this truth will give us a happy life, a peaceful life. Amen? Mga kapatid, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo nanggagaling sa nakasanayan natin. Tandaan niyo po yan. Yung mga taong nakasakit sa inyo, hindi nila first time na ginawa yan. Ginawa na nila dati, paulit-ulit na lang. Yung pong mga nakapambabae, kasi naranasan nila yan sa mga tatay nila, sa mga tiyuhin nila. Yung mga mahilig mambabae, nakapanood yan ng mga malalaswa. Yung mga sinungaling, nakaranas siya ng pagsisinungaling ng mga magulang, ng mga kaibigan, ng mga kamag-anak. Bata pa lang, nagsisinungaling na yan. Yung mga sugarol, adik na sa sugal. Bata pa lang, nakikipagpustahan na yan sa laro ng mga gagamba. Kung hindi mo puputulin yung paulit-ulit na nakasanayan na yan, magpapatuloy at magpapatuloy yan. Amen? Dalawa lang naman yung choice natin eh. Yung komprontahin mo, harapin mo, sabihan mo yung tao dun sa kanyang pagkakasala, o yung pabayaan mo na lang siya. Those are only the two choices. Pero kung mahal mo yung tao, lalapitan mo siya, sasabihan mo siya, gagabayan mo siya. Di po ba? Pero kung talagang wala kang pagmamahal dyan sa taong yan, hahayaan mo siya. Pabayaan mo siyang magdusa sa kanyang pagkakasala. So the question is, what kind of a person are you? Are you loving or not? Yun lang naman po, yung dalawang uri ng tao eh. Ultimately, in the eyes of God, God will judge us. Are we loving or not? Kung mapagmahal ka, kung puno ka ng pagmamahal, anong gagawin mo? Susunod ka sa katotohanan at tutulungan mo ang ibang tao na makasunod sa katotohanan. Pero kung wala kang pagmamahal, kung hindi ka taong nagmamahal, makasarili ka, anong gagawin mo? Susundan mo ang iyong kagustuhan kahit na makasakit ka sa ibang tao. Gagawin mo ang gusto mo, wala kang pakialam sa kagustuhan ng Diyos. Pero hindi natin maaalis sa ating puso kasi tinanim ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Bandang huli, hahanapin at hahanapin pa rin natin siya. Kung talagang mahal natin ang Diyos, sundan natin ang katotohanan. Kung meron kang pagmamahal, huwag mong papabayaan ang ibang tao na sila ay mapasama. Kahit na masakit, tulungan mo sila, gabayan mo sila, at sabihin mo kung ano ang totoo para hindi sila mapahamak, para hindi sila mapasama.